una sa lahat. Napakadali magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Siguro at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Claire versus Sara, Yusek Claire Castro, mangangapatutsada sa payag ni VP Sara na madaling magpadala ng eroplano sa Middle East. Parang talangka pag-question ni Senator Marcoleta sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Amerika, kinundi na ng Malacanang. Maagang nagtaas, mga mapagsamantalang gasolinahan, pinagpapaliwanag. Simula na ng malaki ang taas presyo sa petrolyo bukas, itong pinakamalaking oil price hike nitong mga nakarang taon. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano itataas ang presyo ng petrolyo bukas? Nako, Jiggy, medyo mataas. Kaya mga kapatid ko, kayo ay may sasakyang minamaneho, magpa-full tank na kayo dahil bukas na nga sisimulan yung malakihang pagtaas ng presyo ng mga petroleum products natin. Sa diesel ay 17 pesos hanggang 24 pesos ang itataas ng kada litro. Sa gasolina, 7 hanggang 13 pesos. At ito yung mas malaki sa kerosene, 32 hanggang 38 pesos ang kada litro. Ito na raw yung pinakamalaking talon na week on week, kumbaga, sinasabi nga ng mga analis. Pero ang mga kumpanyang Shell, Petron, Total, Chevron, Jetty at Sea Oil ay hindi raw gagawing isang bugso ang pagpapatupad nitong oil price hike na ito. Paglilinaw lang, Jiggy, hindi naman daw obligado yung mga kumpanya ng langis na utay-utay na ipatupad itong oil price hike nito. Pero ang sigurado, binawalan sila ng DOE na maipatupad itong oil price hikes na ito bago mag-March 10, Martes, bukas yan. Pakinggan natin ang pahayag ng Department of Energy. We have asked the oil companies, like the ones that are in the list, to police their own gas stations or franchises para i-comply itong mga suggested prices nila. The rest, others that are not with a company, that are independent, those we have asked the LGUs and the police to assist the DOE in monitoring these companies. At Gerard, meron na bang na-monitor ang DOE na mga gasolinahang nananamantala ng presyo? Alam mo, Jiggy, nakatanggap ang Department of Energy ng halos 90 na complaints laban sa mga abusadong mga gasoline stations. At 55 sa mga ito ay napadalhan na ng show cause orders para pagpaliwanagin sila kung bakit hindi sila dapat mapagmulta o masuspinde o tuluyang maipasara o makasuhan ng Department of Energy. Tatlo dyan ay inikot kanina mismo ng mga opisyal ng DOE. Yung isa dyan sa Pasig, yung kanyang pump price ng kanyang diesel ay umabot na sa 74 pesos and 50 centavos na mahigit 50% na itinaas doon sa kanyang presyo. Dalawa naman dyan sa gasoline stations na yan ay nandito lang din sa kahabaan ng Commonwealth kung saan 40% na ang itinaas ng presyo. Samantala, Jiggy, nagsimula na rin daw magbantay ang Philippine National Police dito sa mga abusadong gasoline stations. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP. Isa-isa po pinupuntahan ang mga gasoline stations sa kanilang mga localities o sa kanilang area of responsibility upang tignan at mangalap ng ebidensya kung may mga posibleng may mga profiteering o nag-hoard ng gasolina. Alam mo, Jiggy, kung makikita nyo dito sa aking kinatatayuan, dito sa aking likuran, ay pila-pila na yung mga sasakyan dito sa gasoline station dito. Dahil dito sa Commonwealth Avenue, dito sa Quezon City, dito yung isa sa may pinakamababang presyo ng gasolina at diesel. Pakinggan natin ang pahayag ng mga motorista na kausap natin.
sa ibang ano kasi wala nang gas eh. Wala nang diesel, kaya dito para sigurado may laman na. Sa area ng Bulacan, wala na yung ibang mga Petron doon, wala nang diesel. Kaya yung dito lang sa bandang gitna ang meron. Sobrang laki na kasi yung ibang mga ibang gasoline station eh, kaya dito kami nagpapagas ngayon. Jiggy, sa kabilangan ng mataas na presyo ng langis, may paniguro naman ang Department of Energy na hanggang sa kalagitnaan ng Abril ay sasapat ang supply natin ng langis. At meron pa naman daw makukuha ng supply. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Posibleng patawan ng parusa, mahigit 50 gasolinahan na maagang nagtaas ng presyo. Tuloy naman ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang tapyasan ang buwis sa langis. Live mula sa New York sa Amerika, namumuna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, may mga kumukwestiyon sa working visit ni PBBM dyan sa Amerika sa gitna ng krisis sa langis. Anong tugon dyan ng palasyo? Tama ka, Gigi, pero malinaw naman yung layuning inilatag ng Pangulong Bongbong Marcos nung sinabi niya na tutuloy siya doon sa 2 araw na working visit dito sa New York. Ang sabi ng Malacanang, ang objective talaga ng pagbisita dito ng Pangulo ay una para maihayag din sa harapan ng United Nations yung posisyon ng Pilipinas pagdating sa nangyayaring gulo dyan sa pagitan ng US, Israel at ng Iran. Pangalawa, ito yung pinakang binibigyang diin nila ay para ikampanya ang Pilipinas na mabigyan ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Binigyang diin, partikular ni Philippine Ambassador to the US na importante na makuha ng Pilipinas ang posisyong ito dahil ngayon daw na may nangyayaring gulo sa Middle East, hindi pa rin daw natin kalimutan dapat na meron pa rin naman tayong hinaharap na problema pagdating sa West Philippine Sea. Pag nakuha natin ang non-permanent position o non-permanent seat sa UNSC, mas magkakaroon daw ng boses ang Pilipinas pagdating sa isyong pangseguridad. Kaya gusto natin sana na manalo over Kyrgyzstan. Dahil ang kalaban daw ng Pilipinas dito ay Kyrgyzstan, isang representative lang daw kasi usually yung kinukuha kada rehiyon. Kada rehiyon daw kasi yung ginagawang butuhan at ang target ng Pilipinas ay ang ating bansa, ang maging tinatawa ng Asia-Pacific region. 10 lamang kasi yung available na non-permanent seat. Kaya ito sana yung layunin ng Pangulo. Narito ang sinabi ng Malacanang. Siguro at diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung diyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis. Bibigyan ko lamang yung konteksto ng mga pinaghuhugutan ng statement ng Malacanang. May mga ilan kasing pumupuna doon sa timing ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New York. Isa doon sa mga pumuna ay si Senator Rodante Marcoleta kung saan sinasabi nga niya na ano bang mapapala ng Pilipinas kung makakuha man tayo ng non-permanent seat sa UNSC. Pero alam mo ang binigyang diin ng Malacanang, Gigi, kahit naman nandirito na sa New York si Pangulong Bongbong Marcos, may mga iniwan na rin silang direktiba diyan sa mga opisyal sa Maynila. At kabilang na nga dyan yung kanilang mahigpit at istriktong polisiya na hindi dapat maaabuso yung presyo ng produktong petrolyo bagamat alam natin na maapektuhan tayo ng gulo sa Middle East. Ang sabi nga ni Yusek Claire Castro, base sa pinakaunang pag-uusap daw nila ng Department of Energy, nasa 54 na gas station yung i-issuehan na ng show cause order. Ito yung hinihingi nila ng paliwanag dahil yung tingin nila na posibleng mga estasyon ng langis na nagtaas agad ng presyo kahit hindi pa naman dapat. Gigi? At Maricel, kinwestiyon ni VP Sarang mabagal na paglilikas ng gobyerno sa mga kababayan natin sa Middle East. Ano ang sagot dito na Malacanang? Yes, Gigi, sinabi nga kasi ni Vice President Sara Duterte na bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin makapag-provide
ng eroplano ang administrasyon doon sa mga kababayan natin sa Middle East na gusto nang magpa-repatriate. Samantalang sila, nung panahon daw ng COVID-19, nakapag-provide naman daw sila agad ng air assets para doon sa mga Davaoenyo na na-stranded dito at gusto nang bumalik sa kanilang lugar. Pero malinaw yung binibigyang punto ng Malacanang, hindi ganun kadali na magpa-repatriate dahil ang daming kailangang i-consider na mga security issues. Pakinggan natin yung paliwanag ng Malacanang. Siguro at diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung diyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis. Gigi, habang nandirito naman si Pangulong Bongbong Marcos sa New York, ang itinalaga naman niya na caretaker. As usual, tatlong miyembro ng gabinete, kasama na nga dyan sina Executive Secretary Ralph Recto. 2 araw lamang ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos, pero sa kabuuan parang 4 na araw siyang mawawala dyan sa Pilipinas dahil yung 2 araw, yan yung kaniyang travel time to and from New York. Pero ang talagang working visit na lamang dito sa New York ay March 9 and 10 lamang. Expected na sa March 10, lilipad na siya pabalik dyan sa Pilipinas. March 11, dapat naririyan na siya. Jiggy? Yan po ulat ni Maricel Alili live mula sa New York sa Amerika. Sinimulan ng talakayin sa Kamara ang iniinging kapangyarihan ng Pangulo para suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan daw aaprobahan ng Kamara ang panukalang ito? Jiggy, sa Miyerkules, target ipasa nga ng House Ways and Means Committee itong panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Ayon po yan kay Committee Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo. Sa pagulong po ng deliberasyon ng komite ngayong araw, napag-usapan yung pagtaas nga ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Transportation or Department of Energy, yung excise tax sa kada litro ng gasolina ay 10 pesos, habang 6 pesos naman yung sa kada litro po ng diesel. Yung excise tax sa langis, ito po yung buwis na pinapataw ng gobyerno doon sa bawat litro ng produktong petrolyo. Kadalasang ipinapasa ito ng mga oil company sa presyong binabayaran ng mga motorista. Kung sususpindihin po ni Pangulong Marcos itong excise tax, bababa ang presyo ng mga petrolyo. Pero pangamba ni Kimbo, baka hindi rin daw ito maramdaman ng publiko. Mungkahi ng kongresista ay kailangang himayin at magkaroon po ng malinaw na inventaryo. Dapat malaman kung magkano binili yung petrolyo sa iba't ibang bansa at saan-saan ito i-deliver. Narito po yung kanyang pahayag. Binabaan natin ang buwis, bumaba tayo at we gave up 138, 140 billion in excise taxes, pero hindi naman nakinabang ang taong bayan. So kailangan itong sundan ng very close monitoring ng gobyerno para hindi tayo madaya at mapagsamantalahan. Marian, sa gitna ng napipintong krisis sa langis ay magkakaroon daw pa ng pagrarasyon o paglilimita sa pwedeng bilhin ng mga motorista. Jiggy, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, wala silang nakikitang pagrarasyon ng diesel at gasolina na mangyayari. Sapat pa raw yung supply ng langis sa bansa hanggang Abril. Narito po yung pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin. We have met with the oil companies. They have confirmed what stock is in here, what supplies are coming in. Yung nasa barko na, papunta na dito. And what are those that they have ordered pending pa. At napag-usapan ba yung kailangang fuel subsidy para sa mga tsuper? Yes, Jiggy, tiniyak po ng Department of Transportation na nakahanda yung pamimigay ng fuel subsidy sa mga apektadong tsuper. Meron pong 2.5 billion pesos na kukunin sa 2025 General Appropriations Act. Nalinis na rin daw nila yung kanilang database para sa beneficiaries. Nasa 723,000 po yung tricycle drivers, 247,000 na mga tsuper po ng jeep at 150,000 na delivery riders yung mabibigyan ng ayuda. Yung subsidy rate na ibibigay po kada unit ng
ng modern jeep ay 10,500 pesos. Yung mga traditional jeep naman ay nasa 5,000 pesos. Samantala 1,150 pesos per unit naman sa mga tricycle at 1,800 pesos per unit naman po sa delivery riders, habang 12,500 pesos para sa mga TNVS. Nakikipag-ugnayan din daw yung ahensya sa Energy Department sa pamamahagi nito. Jiggy. Yan po ulat ni Marin Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, pagpasa ng dagdag na budget pantugon sa epekto ng giyera sa Middle East, sinusulong sa Senado. At ilang OFW tauhan ng ating embahada sa Bahrain nagkainitan dahil sa ayuda. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinusulong sa Senado ang pagpasa ng dagdag na budget pantugon sa epekto ng giyera sa Middle East. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, magkanong sinusulong na dagdag budget? Chiki, 52.8 billion pesos ang ipinapanukalang supplemental budget o dagdag pondo ni Senator Risa Hontiveros para nga sa mga sektor na pinaka-naapektuhan nitong patuloy na giyera sa gitnang silangan. Maari daw sana na paghatian yung halaga na yan ng transportation sector, gayon din ng agriculture sector. Pero yung pinakamalaki sanang bahagi niyan, yung halagang 38 billion pesos, gusto ni Senator Hontiveros ilagay doon sa repatriation at reintegration ng mga OFWs at mga Pinoy mula sa Middle East na gustong umuwi dito sa Pilipinas sa gitna nga ng tensyon na yan sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. 12 billion pesos ang transport subsidy na dapat pag-usapan ngayon. Dahil yan na halos ang projected cost at sa OFW sector. Kung lalala ang sitwasyon, mangangailangan ng large-scale evacuation at reintegration support. Dapat kasama dyan ang income support at employment programs, kaya aabot ang kailangan na pondo sa 38 billion pesos. Jiggy, kung maaalala mo, noong nakaraang linggo sa pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee, sinabi na doon ng Department of Migrant Workers na kakailanganin talaga nila ng dagdag pondo, lalo na pag tumagal pa itong giyera na ito, dahil sa kasalukuyang natitirang pondo na meron sila, ang kaya na lang nilang makiter for repatriation ay more than 10,000 na mga Pilipino na nasa Middle East. Alam naman natin, nasa 2.4 million yung dami ng mga Pinoy sa buong rehiyon na yan, at hindi pa nga natin alam kung gaano karami pa sa kanila yung magpaparepatriate. So, kasi per person, Jiggy, ang sinasabi ng DMW, nasa 150,000 pesos yung ginagastos nila per person na uuwi mula sa Middle East hanggang dito sa Pilipinas. So, makukulangan talaga yan kapag dadami pa yung mga kababayan natin na gugustuhin magpa-repatriate o bumalik dito sa ating bansa. Habang, Jiggy, yung Department of Agriculture at Department of Transportation naghahanda naman na para sa fuel subsidy para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Jiggy. At may ansan daw kukunin yung supplemental budget na pinapanukala? Oo, inisa-isa ni Senator Risa Hontiveros yung mga tingin niya pwedeng pagkunan niyang supplemental budget na yan. Una na dyan, yung 70 billion pesos na halaga ng flood control projects na hindi natuloy noong 2025 dahil nga sa issue dito sa mga flood control projects na ito. So that's one. Pangalawa, yung nasa halagang 17 billion pesos para sa chairmanship ng ating bansa para nga dun sa ASEAN Summit ngayong 2026. Yun yung mga sinasabi ni Senator Risa na pwedeng panggalingan. At dahil supplemental budget ito, Jiggy, dapat mag-originate o manggaling yung panukala na yan sa Kamara. At inaasahan din ni Senator Risa na bagamat 2 weeks na lang yung sesyon ay aabot yung pagpasa nitong kahilingan yung supplemental budget bago mag-break ang sesyon by March 20 or March 21, Jiggy. At anong tingin ng mga senador dito sa paghingi ng powers ni PBBM para tapisan ng excise tax sa langis? Yes, tama ka, Jiggy. Pinag-aaralan na ng mga senador yung request ng Pangulo para nga dyan sa emergency powers. Pero ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, what could be better ay hindi lang basta pagtapyas doon sa excise tax, kundi pagtapyas doon mismo sa VAT sa mga produktong petrolyo. Habang si Senate President Tito Soto naman, siniguro na ipaprioritize talaga ng Senado yung pagtalakay at pag-aral oras na makuha na nila yung request mula sa Pangulo para sa emergency powers. And they are expecting
na makuha yung request na yan mula sa palasyo ngayong araw na ito o hanggang mamayang gabi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. We'll have to go to the 3 readings unless it is declared emergency. Then therefore, we'll do away with the 3-day rule. But again, depende sa mga pag-uusapan namin yan. But given there are just 2 weeks before the break, Sir SB, kaya pa ba yun? Kaya naman yan. Kung talagang emergency, kaya yan. Pero may Napipilit request natin na ba? It might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. Kasalukuyan naming pinag-aaralan yung ideyang iyon. Jiggy, para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, kailangang maibigay ang dagdag kapangyarihan na hinihingi nga ng Pangulo para matugunan nga yung problema sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa sa gitna pa rin ang nagpapatuloy na gera sa gitnang silangan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Nagkainitan ng ilang OFW at tauhan ng Philippine Embassy sa Bahrain. Napunan pa ng video ang pagtaboy sa mga kababayan nating humihingi lang ng ayuda. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, anong punot dulo ng tensyon? Nagsimula nga yan ng itaboy itong ilang OFW na nagtungo nga doon sa may Philippine Embassy sa Bahrain kahapon. Yung ilang mga OFW na ito at yung isang empleyado nga ng embahada ay nagkasagutan. Ayon sa source ng News 5 ay nagtungo nga itong mga OFW na ito para humingi sana ng ayuda o ng financial assistance nga dito nga sa may embahada. Dahil itong March 3, itong Migrant Workers Office ay naglabas ng abiso na magbibigay sila ng one-time financial assistance sa lahat ng mga OFW doon sa Bahrain na apektado nga nitong giyera. Ilan sa mga requirements nga na mabibigyan ay yung may mga existing na working visa at yung ilan naman na nawalan ng trabaho dahil nga nagsara yung kumpanya o yung mga pinagtatrabahuhan nila at lalong-lalo na yung mga naka-no work, no pay basis contract daw. At yun nga, no, pagdating ng March 5, exactly 1 p.m., ay kinansela na nitong embahada itong memo na ito dahil sinabi nila na may posibilidad nga at ito rin yung banta ng missile at drone attack. Sinabi rin ng embahada ng Pilipinas na bawal na rin yung mass gathering alinsunod na nga doon sa inilabas na guidelines naman nitong Kingdom of Bahrain. Pero nga nitong linggo ay pumunta pa rin itong ilan nating mga kababayang OFW sa pamag-asang makakakuha nga sila ng konting ayuda. Panoorin natin itong video na ito. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong na tayo. Ang Manila ho ang nagsasabi, walang sige, pondo. Jiggy, matapos ngang makarating yung video na yan at ma-verify nitong Department of Migrant Workers dito sa may Manila, specifically si DMW Secretary Hans Kakdak ay pinasibak niya agad sa pwesto itong wala daw respeto na empleyado na ito noong embahada. Ang sabi naman ni Secretary Hans ay manalig pa rin yung mga OFW dahil patuloy sila na magbibigay ng kalidad na serbisyo publiko lalong-lalo na nga sa mga OFW at hindi nila ito-tolerate yung mga ganitong matapobreng style ng mga migrant workers officer sa buong mundo. Jiggy. Grabe, no? Pero Rainiel, may bagong batch na ba ng OFW na nakauwi na mula Middle East? Jiggy, pagdating naman sa repatriation program kanina nga or kagabi, no, ay dumating na yung 90 pa na mga OFW mula naman sa Dubai. Doon sa bilang na yon, 33 na OFWs yung kabilang dito sa unang batch ng repatriation program na funded nitong gobyerno. Okay, linawin natin, no, Jiggy, 90 na Filipinos yung umuwi kagabi, 33 lang yung pinondohan sa pagpapauwi nitong gobyerno. At sabi nga nitong DMW, since March 5 ay nagkaroon na ng 399 na mga Pilipino yung umuwi. Pero yung karamihan doon sa mga umuwi na yon ay yung mga ticket ay existing or funded by their companies o hindi naman kaya sagot ng UAE government. Sa buong Middle East, no, nasa 2,000 pa yung mga Pilipino na gustong magpa-repatriate dahil nga dito sa gera na ito. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Susunod, paano ka lang 4-day work week kinwestiyon ng grupo ng mga manggagawa? Paano naman daw ang mga arawan ng sweldo?
At modus sa pang-espiya ng ilang Pinoy para sa China, binunyag ng AFP. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ipinatupad na ngayong araw ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno para makatipid sa konsumo ng kuryente at petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano mga ahensya ng gobyerno ang nagpatupad ng 4-day work week? Jiggy, isa sa mga nagpatupad ng 4-day work week ang Department of Education base sa memorandum na inilabas ni DepEd Secretary Sonny Angara. Lunes hanggang Huwebes na lang ang on-site work ng mga empleyado ng ahensya dyan sa may DepEd. Work from home naman sila tuwing Biyernes. Gayon din sa Maynila, base naman sa anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, Lunes hanggang Huwebes na lang ang pasok ng mga empleyado ng local government unit. Pero extended ang oras ng trabaho. Siniguro din ni Yorme na hindi mababawasan ang sahod ng mga empleyado. Pero hindi lahat sakop nitong 4-day work week. Gaya nga doon sa mga essential services na may kinalaman sa emergency response, health, water, at sanitation. Paalala ni Yorme, gamitin sa tama ang oras ng pahinga. Narito ang kanyang pahayag. This type of disadvantage or challenges that we can utilize in our advantage. While we're going to extend a few hours of our day, but the upside is you will have more time with your family. So on a Friday, you can use it spending time with your family or even rest so that on coming Monday, you'll be fresh, well rested. At Gio, ano naman ang reaksyon ng mga empleyado ng gobyerno na apektado ng 4-day work week na ito? Jiggy, hati ang opinyon ng mga empleyado na ating nakausap gaya sa Department of Agriculture. Nang bumisita tayo doon, may mga pabor sa 4-day work week. Meron namang hindi pabor gaya sa isang empleyado na nakausap natin na may pag-alinlangan kung isisiksik ang 40 hours na work week sa 4 na araw na trabaho. Ibig sabihin daw niyan kasi ay magiging 10 oras na ang kanilang trabaho kada araw. Narito ang pahayag niya, pakinggan natin. May draining factor na yan sa trabaho. Uwi ka ng 6 o'clock. Pag uwi mo ng 6 o'clock, yung hirap ng travel, hirap makahanap ng masasakyan. So ano oras ka makakauwi? 8, 9. Tapos paano kung nanay ka or parent ka? At paano sa mga pribadong kumpanya? Ano ang info na nakalap mo dito? Jiggy, ayon sa Department of Labor and Employment, encouraged pero hindi compulsory itong 4-day work week. Actually, may mga kumpanya na raw na nagpatupad nito pero nakadepende pa rin daw yan kasi sa mga employer. Suportado naman ng BPO Industry Employers Network o BIEN ang work from home setup. Ito raw kasi ang pinakamabilis na paraan para maibsan nga ang pasanin ng mga empleyado. Para sa isang ekonomista, makabubuti raw ito sa ekonomiya at sa mga manggagawa. Narito ang pahayag. Pakinggan natin. The traffic will be less. Wala nang Friday traffic. And that's good for the country. Good for transportation. It's good for the whole economy. And the workers will, of course, be positively affected. And government will also government resources will positively be improved. Pero gigiit naman ng grupong Kilusang Mayo 1, malulugi ang mga manggagawang arawan ang sahod. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
doon sa mga daily paid, mahirap yan kasi mababawasan yung bayad on take home. Kasi sa overtime pay, ilang oras, ilang ano lang naman yung mababayaran doon sa mga paggawaan na may mabibigat na trabaho. Vicky, siyempre sa atin sa media, hindi uubra ang 4-day work week dahil tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabalita. I hope agree ka din dyan, Sir Jiggy. Balik sa'yo. Tama ka dyan, Gio. Ikaw ay 10-day work week. Yan pong ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, siniwalat ng AFP ang umano'y modus ng ilang Pilipinong nag-espiya umano para sa China. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, paano raw ginagawa itong pang-espiya? Jiggy, gumagamit umano ng isang mobile gaming app ang ilang mga Pinoy para makapagbigay ng tip doon sa kanilang mga dayuhang handler na konektado pa raw mismo sa China. Gamit ang isang diagram, ipinakita ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kung paano raw na-recruit ng mga dayuhan ang tatlo sa ating mga kababayan. Ang tatlong na-recruit umano ay itong sina alias Lawrence, na dating empleyado ng Department of National Defense bago lumipat sa may Philippine Navy. Kabilang din dyan itong si alias Allison na isang analyst mula naman sa security sector at itong si alias Danny na marami raw contacts mula naman sa Philippine Coast Guard. Bayad umano sila sa bawat impormasyong kanilang ibinibigay at nakatatanggap pa ng malaking bonus. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. The modus operandi here is all financial. From 4 to 6 digits ang halaga. GCash and other apps that could transfer money electronically. Meron iba hard cash na sinasabay sa mga delivery, food delivery, yung mga ganon, naka-insert yung cash. At Brian, paano nabisto ng AFP ang sinasabing pang-espiya na ito? Jiggy, matagal na raw binabantayan ng AFP. Ito nga ay kinikilos ng mga umano'y Pinoy na espiya. May ilan pa sa kanila, may ilan sa mga sangkot na yan ang nagbigay mismo ng impormasyon sa militar. Kagaya na lamang nitong si alias Danny na nakonsensya raw nang minsang makita niya yung sira-sirang barko ng Philippine Coast Guard matapos ng pagbabanggain ng mga barko ng China. At ilang tauhan pa ng PCG yung nasaktan sa insidenteng yun. Nasa diagram din itong si alias Charles na isa namang officer ng Philippine Navy. Bigo yung mga dayuhan na makuha siya at agad siyang nakapagsumbong matapos nga siyang tangkaing kuhanan ng mga sensitibong impormasyon. Nauna nang tinanggi ni Chinese Embassy spokesperson Li Jinping ang alegasyon ng umunoy pang-espiya. Pamumulitika lang daw yan at walang matibay na ebidensya. Jiggy, sa ngayon para sa AFP ay case closed na itong kaso na to dahil hawak na kanila itong tatlong mga Pinoy na umunoy ng espiya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon City. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, dapat una sa lahat. Inaaliwan ng netizens ang walkthrough video ni Pasig City Mayor Vico Soto sa isang health center. Ongoing yung cadastral survey natin para magkalinawan na lahat na may boundary dispute. Sa halip na personal na mag-inspeksyon, gumamit na lang ng green screen ng alkalde. Nagmukha tuloy siyang lumulutang na multo. Ang video na yan, mahigit 3 million views na sa TikTok. Nagbigay naman ng editing tips si Mayor Vico para sa mga gustong gumaya sa kanyang video. Inulan niya ng kwelang comments mula sa mga netizens. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.